Lumipat ang eksena sa Building 8 ng Rongxiang Garden. Sa pasukan, isang grupo ng armadong kalalakihan ang nagsisigaw ng mayabang, "Relax lang. Pantay nating paghahati-hatian ng mga supply." At lahat ng babae na wala pang 40, sumama sa amin. Sa loob ng Building A, ikatlong palapag, nakapwesto si Mr. Lee kasama ang kanyang mga kasamahan. Dati na nilang nakilala si Jiang. Kasama niya ngayon ay isang lalaki at isang babae. Nababalisa ang lalaking nakadilaw at bulong niya, "Anong gagawin natin? Baka dapat sumuko na lang tayo." Mariing tumingin si Mr. Lee at sagot niya, "Hindi. Mga hayop yun, hindi sila tutupad sa salita. Kapag dumating ang oras, walang makakaligtas maliban kina Yuyueran at Hao Fang." Bigla silang sinabihan ng lalaki mula sa labas, "Bibigyan namin kayo ng 10 minuto. Pag hindi pa kayo nagdesisyon, uubusin namin kayo." Napayuko sa takot ang babae at mahina ang tinig, "Siguro, dapat kaming lumabas. Baka sakaling maawa sila sa amin." Ngunit ang batang babae na nakaitim ay napaiyak, "Hindi. Ayokong maging laruan nila." Nakita ito ni Mr. Lee kaya tinaas niya ang kanyang daliri sa labi, senyales na tumahimik. Kalma niyang sagot, siya, "Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo susuko. Hawakan natin ang hagdan, hindi nila tayo mahahawakan basta't hindi tayo aalis sa pwesto." Sa labas naman, isa sa mga goons na may hawak na malaking blade ay kabadong nagsabi sa boss, "Boss, kahit mas malakas ang armas natin, may tunay silang baril. Hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta." Ngumisi ang leader na may baril din at sagot niya, "Hindi na kailangan sumugod. Patayin niyo ang mga pangunahing water valve sa unang palapag. Tingnan natin kung hanggang kailan sila tatagal." Hindi kalayuan, nakarating na sina Jiang kasama ang bata at ang kanyang ina sa tapat ng Building 8. Nakatago sila sa likod ng isang pader. Maingat na nagtanong ang bata, "Uncle, masasamang tao rin ba sila?" Malamig na sagot ni Jiang habang nakatingin sa kanila, "Oo, pareho sila ng mga nanakit sa inyo ng mama mo." Dahan-dahan siyang lumabas mag-isa, nakasabit ang AK sa kanyang balikat, handang lumaban. Samantala, sa loob, hawak ni Mr. Lee ang kanyang baril. "Kayo, hawakan niyo ang pintuan ng hagdan. Huwag niyong ipapakita ang posisyon natin. Ako ang titingin kung anong ginagawa nila." Mula sa malayo, tinawag siya ni Mr. Song, kinakabahan, "Mag-ingat ka." Tumango si Mr. Lee, at maingat na gumalaw papalapit sa bintana. Dahan-dahan niyang sinilip palabas, halos isang sulyap lang, at pabulong niyang sinabi, "Putek, 7 sila, lahat ay armado. 3 ang may baril. Masama to." Boom! Biglang kumislap ang nakakasilaw na liwanag kasabay ng isang malakas na pagsabog. Napaigtad si Mr. Lee, mabilis na yumuko at tinakpan ang tenga. Nagulo ang buong team, nagulat at hindi alam ang nangyayari. Samantala, sa ibaba, isa sa mga goons na nagtangkang sakupin ang Building 8 ay biglang tinamaan sa ulo, "Derecho, patay agad." Nagpanik ang mga kasamahan niya at nagsigawan, "Anong nangyayari?" Nakabulagta ang isang bangkay sa gitna ng dugo habang ang iba na may nagtakbuhan sa takot, nag-uunahang maghanap ng matatagwan. Napasigaw ang kanilang pinuno, "Sino yan?" Mula sa ikatlong palapag, sumilip si Mr. Lee at nakita ang isang lalaking dahan-daang naglalakad, hawak ang baril. Napabulong siya, "Ano yun?" Habang tumitingin palalo, napagtanto niyang pamilyar ang taong iyon, isang mukha na nakita pa niya kagabi. Si Jiang, malamig ang mga mata at naglalabas ng nakamamatay na presensya, ibinaba ang baril sa balikat at naglakad ng kalmado, paisa-isang pinapabagsak ang mga kalaban. Hindi napigilan ni Mr. Lee na mapabulong, yung bata sa ibaba. Tuloy-tuloy lang si Jiang, walang bahid ng pangamba, sunod-sunod ang putok sa mga goons. Nagsitakbuhan ang ilan papalayo, pero may iba na agad na tinamaan at bumagsak. Isang lalaki ang nagtangkang gamitin ang kanyang pistol, ngunit bago pa siya makaputok, bumauna ang bala ni Jiang diretso sa kanyang noo. Napasigaw ang lalaki bago bumagsak ng patalikod. Nakita iyon ng kasamahan niyang nakatago sa likod ng container, nanlamig ang pawis at halos hindi makalabas kahit isang mata lang para sumilip. Kasabay ng isa pa niyang kasama, lumabas sila sabay sigaw ng, "Patayin niyo siya." Habang walang habas ang putok kay Jiang. Ngunit ni isa mang bala, wala siyang tinamaan.
Nagtilamsikan lang ang mga bala sa sahig at paligid, pero si Jiang ay nagpatuloy sa paglakad, kalma, walang takot, para bang isang bida ng kwento. Napangisi si Jiang at malamig na nagsabi, mga baguhan. Galit na galit ang pinuno na nakatago sa likod ng bakal. Nanginginig sa inis, napabulalas siya, buwisit. Saan galing ang hayop na to? Hindi niya namalayan, nasa tabi na mismo niya si Jiang, nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Nagpaulan ng bala si Jiang sa bakal na harang. Nagulat ang lalaki, napadapa, tinakpan ang ulo at nagmura, buwisit. Pilit niyang iniutos sa kanyang grupo, ano pang ginagawa niyo? Habang pinapaputukan niya ako, barilin niyo na siya. Ngunit hindi magkaintindihan ang mga tauhan niya. Isa lang ang naglakas loob sumilip at sumigaw ng, hayop ka. Sabay tutok ng baril kay Jiang. Ngunit mabilis ang mata ni Jiang, agad niyang ini-redirect ang baril, at sa 2 putok lang, tinamaan ito sa sentido at dibdib. Hindi man lang nakapagpaputok ang kalaban at agad na bumagsak. Sa kabila ng lahat, ngumisi pa rin ang pinuno, nakasandaw sa bakal. Haha, wala ka na bang bala, gago? Sigaw niya. Sa labis na kumpiyansa, sumugod siya, hawak ang baril at itinutok kay Jiang habang tumatawa, mamatay ka. Ngunit si Jiang ay nanatiling kalmado. Ibinabalang niya ang kanyang baril at tinitigan ng malamig ang kalaban. Napatigil ang lalaki, nagduda, at sandaling natigilan. Sinubukan niyang kalabitin ang gatilyo, pero para kay Jiang, ang umiwas sa isang bala ay kasing dali lang ng paghinga. Bahagyang iniwas lang niya ang ulo, saka biglang inagaw ang baril, at pinilipit ang siko ng lalaki. Nagulat ang pinuno, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Nakatitig lang siya, nanlalaki ang mata sa pagkabigla. Damaykit si Jiang, tinutok ang baril sa ilalim ng kanyang baba, halos nakasayad sa tenga. Nang inag ang lalaki, naligo sa pawis. At doon, walang alinlangan si Jiang, pinutok ang baril. Sumirit ang dugo mula sa kanyang ulo at bumagsak itong wala ng buhay, nanlalaki pa ang mga mata. Sandaling tinitigan siya ni Jiang, saka dahan-daang sinimulang kapkapan ang bulsa ng kanyang jacket. Pagkatapos, mahinahong naglakad si Jiang patungo sa pangunahing pinto ng gusali. Sa likod ng malaking pinto, may mga taong nagtatago, mahigpit ang hawak sa kanilang mga armas na matatalim. Ngunit parang alam na niya ang plano, tumingin siya sa kanan, at ngumiti ng malamig, para bang lahat ng mangyayari ay inaasahan niya na. Mula sa kaliwa, isang lalaking may dalang palakol ang biglang sumugod. Mula naman sa kanan, 2 pang lalaki ang sumabay. Ilang minuto lang ang lumipas, nakatayo pa rin si Jiang sa parehong pwesto, nakatihaya na sa sahig ang mga katawan ng kalaban, duguan at hindi na gumagalaw. Sa gitna ng malaking bulwagan, malakas ang kanyang sigaw, lumabas na kayong lahat. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang naging payapa ang lahat. Doon na bumaba ang grupo na iniligtas ni Jiang, kasunod ang bata kasama ang kanyang ina. Pagdating nila sa hall, napatingala ang bata kay Jiang na puno ng paghanga at masayang nagsabi, Uncle Jiang, ang astig mo kanina. Ngumiti lang ng banayad si Jiang, saka tumingin sa harap niya kung saan lumitaw ang interface ng system. May bagong misyon, i-recruit ang mga taong mula sa Rongxiang Garden. Survivors 0 hanggang 5, gantimpala, 25 points. Saka siya bumaba ng tingin sa mga bangkay at nagtanong kay Mr. Lee, ang gwardya, sino ang mga taong to? Galit na sumagot si Mr. Lee habang nakayuko, mga basura mula sa villa sa Bickway Mountain. Naningkit ang mga mata ni Jiang. Bickway Mountain, tanong niya. Ipinaliwanag ni Mr. Lee, nasa timog bahagi ng lungsod. Agad siyang tumawag sa 2 binatilyong nakadilaw na damit. Liu Chao, Shen Yi, narinig ng 2 ang tawag at mabilis na tumakbo palapit. Sumagot si Liu Chao ng malakas, narito ako, Brother Lee. Tinawag mo ba ako? Inutusan sila ni Mr. Lee, kayo ang galing sa Southern City. Sabihin niyo kay Jiang kung anong nangyari sa Bickway Mountain. Mukhang si Mr. Lee talaga ang may pinakamataas na autoridad sa grupo sa Rongxiang Building. Kaya agad na nagsalita sina Liu Chao at Chen Yi, ipinaliwanag ang sitwasyon kay Jiang. May isang madilim na puwersa doon, sabi nila. May armas sila, may kapangyarihan. Nasakop na nila ang Bickway Mountain Villa. Halos lahat ng nakaligtas sa Southern City ay napasama na sa kanila. Napapikit sandali si Jiang, iniisip ang lahat.
Hindi ba doon nakatira sina Li Shaoxiong at Kui Jing? Pwede kayang, sila yun. Kaya tumingin siya sa lalaking nagpapaliwanag para magpatibay. So, sinasabi niyo na yung grupo sa Bickway Mountain na lang ang natitirang malaking samahan sa Southern City. Sumagot ang nakatatandang kapatid ni Chen Gi, galit na galit, hindi naman dati ganyan. Pero dahil may armas sila, wala nang ibang grupo ang nakalaban. Nilalagas nila ang maliliit na samahan. Bawat atake nila, pinapatay muna ang kalahati ng tao, tapos kinukuha ang mga babaeng bata at magaganda, pati na ang mga handang sumama sa kanila. Agad na naunawaan ni Jiang ang sitwasyon. Ganun pala, kaya ngayon malinaw na. Napansin ni Mr. Lee ang seryosong ekspresyon ni Jiang at nagtanong. Anong iniisip mo? Sa halip na sumagot, lumapit si Jiang sa tatlong bangkay. Napansin ni Mr. Lee na may mga baril ang mga ito. Kunin natin ang mga armas nila. Baka may bala pa tayong magagamit, sabi ni Mr. Lee. Iniabot naman ni Jiang ang sarili niyang baril kay Mr. Lee. Hetong rifle, sayo na. May 5 extra magazines din dyan. Nanlaki ang mata ni Mr. Lee at halos mabungkol ang dila. Totoo ba to? Tahimik lang si Jiang, saka tumingin patungo sa direksyon ng Bickway Mountain, malamig at puno ng puot ang mga mata. Hindi magtatapos dito, kahit 10 pa sila, hindi nila kami kayang pabagsakin. Pero hindi ko palalagpasin ang mga taong yun. Hawak-hawak ang baril, pawis na pawis si Mr. Lee, hindi pa rin makapaniwala. Nagpatuloy si Jiang, makinig kayo. Magtiis lang kayo dito ng 2 araw. Babalik ako, maghahanda muna, at saka ko dudurugin ang mga yon. Natigilan si Chen Gi at natakot. Yung mga taga Bickway Mountain. Huwag, brother, hindi niyo sila kaya. 12 na sila, baka mas marami pa ngayon. Kita ang takot sa lahat, pati si Mr. Lee ay nagmakaawa. Brother, hindi sulit na isugal ang buhay mo para sa amin. Pwede pa tayong humanap ng ibang base. Pero nakita nilang seryoso si Jiang. Sinabi niya, huwag niyo na isipin. May personal akong atraso sa mga hayop na yon. At nagpatuloy siya, sa ilang araw, babalik ako para sunduin kayong lahat gamit ang malaking sasakyan. Nagulat si Mr. Lee nang marinig ang binanggit ni Jiang. East Side. Ipinaliwanag ni Jiang, sa lupa malapit sa Old Tea Market, nakapagtayo na ako ng base. Matibay na stronghold yun, pero kulang pa kami sa tao ngayon. Tumango si Mr. Lee, na kumbinsi. Ayos, mukhang ligtas nga. At doon, umalis na si Jiang, kasunod ang bata at ang kanyang ina. Kumaway siya pabalik kay Mr. Lee at sa grupo, mag-ingat kayo lahat. Alagaan ninyo ang isa't isa. Sumagot si Mr. Lee habang kumakaway rin. Kayo rin, mag-ingat. Lumipat ang eksena sa timog bahagi ng lungsod. Sa labas ng isang metal na bakod, nakasiksik ang ulo ng isang zombie sa pagitan ng rehas, duguan, pira-piraso, nakakadiri ang itsura. Sa kabila ng bakod, may mga gwardyang armado na nakabantay sa gitna ng dilim ng gabi. Sa isang gusali na tinatawag na Bickway Mountain, 3 bangkay ng zombie, 2 lalaki at 1 babae, nakasabit sa beranda, parang mga trepeo. Sa loob ng isang malaking silid, 4 na tao ang nakaupo sa mesa na tila nagme-meeting. Isa sa kanila, isang gwapong lalaking may pulang buhok, may sigarilyong nakasuksok sa labi. Mukhang naiinip siya nang tanungin ang iba. Hindi pa ba nakukuha ang supply mula sa Rongxiang Garden? Hindi na nakakapagtaka. Agad na sumabat ang lalaking nakaputing polo, si Li Shaoxiong, pilit na ngumiti habang itinuturo ang labas. Brother Wen, nakapagpadala na kami ng tao. Malapit na siguro silang bumalik. Sumingit naman ang isang lalaki na nakasut at nagdagdag, Brother Wen, marami ring high-end women sa Jinyu Mansion, hindi lang supply dapat ang target natin, di ba? Ngumisi itong puno ng mali siya. Nena si Li Shaoxiong sa pang-aasar sa kanya bilang, Little Lee, pero sa ganitong sitwasyon, napilitan siyang pigilan ang inis at ngumiti na lang, Brother Kai, nagkakaintindihan tayo. Sinabi ko na sa mga tao ko, kung may makitang buhay, dalhin silang lahat dito. Nil-arrow muna ng pulang buhok ang sigarilyo bago nagbuga ng usok at sinimulang pag-alitan si Li Shaoxiong, hindi ba sinabi ko na sayo, Little Lee? Ni minsan wala kang natapos na utos ko. Mabilis namang sumagot si Li Shaoxiong, halatang kinakabahan pero pinipilit magpakita ng sigasig, Brother Wen, huwag kang mag-alala.
Kahit anong mangyari, aayusin ko to. Ngumisi lang ang lalaking naka-brown suit, halatang aliw na aliw sa kaba ni Lee Shokshong. Nang matapos ang meeting, halos gumuho si Lee Shokshong sa bigat ng pressure. Paglabas niya, pinunasan niya ang pawis sa noo at malakas na napabuntong hininga. Paglapit niya sa isa sa kanyang tauhan, agad itong nagtanong, "Brother Lee, ayos ka lang ba?" Pero sa inis, hindi siya sumagot at bulyo ang pinakawalan, bumalik na ba yung pito? Nervyos na sagot ng tauhan, "Brother Lee, may masamang balita, 1 oras na ang nakalipas mula nang ipadala ko sila." Doon natin nalaman, na ang grupong magnanakaw sa Rongsiang Garden ay tao niya pala. At nang marinig na natalo ang mga ito, nagwala si Lee Shokshong. "Ano, may nabaril sa kanila?" Sigaw niya. "Mga ordinaryong sibilyan lang ba yun? Paano sila natalo kahit may 3 baril?" Galit na galit, halos pasabog ang katawan ni Lee Shokshong sa inis. Umiiyak na sa pagkadismaya, sumigaw siya ng utos. Tipunin ang lahat ng marunong humawak ng baril. Sa pagkakataong ito, bawal nang magkamali. Samantala, sa base ni Jiang, may kotse na huminto sa harapan ng gate sa kalagitnaan ng gabi. Bumusina si Jiang bilang hudyat na nakabalik na siya. Agad na napalingon si Shanshan at masiglang sumigaw, "Ah, si Jiang bumalik na." Maging sina Shengbo at Zhang Qi ay dali-daling sumilip. Lumitaw ang system message, "Mission complete, taking responsibility sa asawa at anak ni Zhang Shengjie. Reward, dagdag 25 points. Current total, 36 points." Agad na lumabas ang lahat ng tao sa base, tuwang-tuwa na parang mga batang sinalubong ang ina nilang galing palengke. Pagbaba ni Jiang sa sasakyan, kumislap ang mukha ni Shanshan sa tuwa at malambing na sinabi, "Jiang, sa wakas nakabalik ka rin." Nakaramdam ng ginhawa si Shengbo nang makita siya. Lahat ay lumabas para salubungin siya, maliban kay Lu Yingning. Ngumiti si Jiang para bang alam na niya ang lahat. "Haha, tulad ng inaasahan ko, si Lu Yingning nga." Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Halos hindi makapaniwala si Shanshan, kalahating naniniwala at kalahating nagdududa, kaya muling nagtanong. "Matagal mo na bang alam, Jiang?" Sa sandaling iyon, hindi agad sinagot ni Jiang ang tanong ni Shanshan. Sa halip, itinuro niya ang mag-ina. Saka sinabi kay Zhang Qi, "Zhang Qi, pakihatid mo muna sila sa kwarto. Pagkatapos, pumunta ka sa infirmary, magmi-meeting tayo." Mabilis na tumanggo si Zhang Qi at sumunod sa utos.